Sumainyo ang Panginoon, magandang araw sa inyo mga kakinosis. Ngayong araw na ito ay unang araw ng simbang gabi. Ang bilis lumipas ng panahon sapagkat sa wakas, Pasko na naman. Nalalapit na ang pagsilang ng ating Panginoong Diyos. Pero bago yan, magnilay muna tayo ngayong araw na ito. Mula kay San Mateo, Kabanata 11, mga talata 16 hanggang 19. Sinabi ni Jesus, kanino ko maihahalin tulad ang henerasyon na ito? Para kayong sala sa init, sala sa lamig. Ika nga sa ating lingwahe ngayon. Sapagkat sabi niya, yung mga bata tinugtugan ng masasaya pero hindi sila sumayaw, tinugtugan ng malungkot pero hindi sila nangulila. At sinabi nila, si Jesus, dumating na umiinom. Pero sabi nila, matakaw kaibigan ng mga Pariseo. Nung si Juan Bautista naman, hindi umiinom. Sabi nila, out of his mind daw, naloloko na. Kailan nga ba ang tama at dapat na panahon upang maniwala tayo sa mga sinasabi sa atin ng Panginoon? Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kung minsan, hindi na tayo ang gustong sumunod sa Diyos. Ang gusto natin, ang Diyos ang susunod sa kagustuhan natin. Kapag nagdadasal tayo, sa halip na tayo ay humingi ng awa at tulong sa Diyos, para bang dinidiktahan natin ang Diyos. Kapag hindi ibinigay sa atin, ayaw na natin sa Kanya. Ang gusto natin, tayo ang lilikha ng batayan ng buhay. We want our life to be the standard and not God setting the standard for all of us. Kaya nga, kung minsan, anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na subjectivity. Kung anong gusto mo, edi gawin mo. Kung sa palagay mo'y tama, edi gawin mo. Nawawala na yung pamantayan na kung ano yung totoo. Na para bang, kanya-kanya na lamang tayo. Sala sa lamig, sala sa init. Kasi nga, nagiging sala sa lamig at sala sa init kapag ayaw natin ng ating nakikita at ayaw natin ng ating naririnig. Ang gusto lamang nating tanggapin ay yung mga bagay na swak sa gusto nating mangyari. Pero, kung ito ay mas maganda at ito talaga naman ang totoo, pero salungat sa uri ng pamumuhay na ginugusto at isnasa buhay natin, ayaw nating tanggapin. Sa pasimula ng ating simbang gabi, magandang itama natin ang ating direksyon. Mawawala ng saysay ang 9 na gabing ito kung hindi natin iaayon ang bawat paghakbang ng buhay natin sa kung ano ang layunin ng pagsilang ng ating Panginoong Diyos. Hindi yung tayo ang masusunod. Napakaraming mga panuntunan ng ating simbahan ay binibigay. Pero ang gusto palagi natin, ang simbahan ang susunod sa kung ano yung kapritso na gusto natin sa buhay. Sana, pagnilayan natin, once and for all, allow God to be our standard and allow God to rule our life. Because only by following Him, that we can truly say we live our life to the fullest. God bless you.